Okay. So, yung clip po yan ay kung familiar kayo din sa The Chosen. Nasa part na po yan yung nag-uusap na yan ay si Thomas at saka si Peter. So, since siya ay parang theatrical interpretation ng story ng Bible, na hindi ko na naman kailangan mag-spoil kasi alam na naman po natin ang story ng Bible ni Jesus. Ito pong dalawang to, si Peter, itong episode pong ito ay season 4 na. Anong episode to? 6. Yung time po na si Thomas, kasi doon po sa story ay si Thomas ay engaged sa character na si Rayma. So, hindi po tayo sure kung yun talaga ay accurate, pero binigyan ng storya, kasi alam naman po natin ng storya, kilala natin si Thomas, siya si Doubting Thomas, di ba? So, ito, binigyan po siya ng konting, kumbaga ay pinanggagalingan ng kanyang nararamdaman. So, si Thomas dito ay tinatry po encourage ng mga disciples, ng mga apostles ni Jesus. Kasi si Rayman na fiancé ni Thomas ay napatay habang itinatakas nila si Jesus dun sa season na yan, dun sa episode na yan. So, maintindihan po natin siya ay nag-grieve, na-try po nilang aluhin, aluhin si Thomas, na si Peter ang tinulak nila na ikaw ang kumausap. Kasi ito po yung time na si Peter si Simon ay, kumbaga parang pre-promote ni Jesus na maging si Peter the Rock. So, yung time po yan, nagsasanay sila na tawagin siyang Peter. Kasi Simon talaga siya. So, si Simon ang taasan na at tinatry na encourage. Pero dito nga po, sa The Chosen na to ay, may konti rin background si Peter. Si Peter po ay may asawa dito sa series na to, na nag-miscarriage. So, si Peter ay parang nag-question din siya. Kaya, napakasakto po ng eksena na kung saan ni-encourage niya si Thomas at ginamit nga po niya yung sinabi ng Diyos kay Prophet Isaiah, which is Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. As the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ano po? Kasi nagka-question nga sila. Nagka-question kung nasa episode 6 na season 7. Lapit na matapos po yung season na yun. Na talagang makikita po dito nandito po sa season na to yung binuhay ni Jesus si Lazarus na kanyang best friend. Na nawi-witness exactly ni Thomas. Na talagang na-hurt siya kasi yung kanyang fiancé ay hindi binuhay, pero binuhay yung Pero alam naman po natin na may timeline, may sinusundan na kalooban ng Diyos si Jesus nung time na yon. Kaya napaka-sakto po nitong passage na to. So, una nga po, my thoughts are not your thoughts. Alam po natin na ang isipan ng ating pong Panginoong Diyos ay hindi po natin maaarok. Wala po makakaarok ng isipan ng Diyos. I-emphasize lang po dito yung malaking difference natin bilang nilikha kaysa dun sa lumikha sa atin. So, ang mga plano at purpose ng Diyos ay far beyond our limited comprehension. Kaya nga po tayo laging nagque-question, di ba? Kasi limited po yung comprehension natin. Na later on, especially po tayo na matagal na sa pananampalataya, nakikita po natin later on, di ba, Ate Ellie, no? Later makita natin yung
plano ng Diyos. Nung una, nagka-question na ba't nangyayari sa akin ito? Pero later, makikita natin, ay, kaya pala. Di ba? So, yun po. Pangalawa, God's ways are superior. Neither are your ways, sabi nga po sa Isaiah. Neither are your ways my ways, declares the Lord. So, ang method, yung pambaraan po ng Diyos ay hindi naayon dun sa ating alam na plano. Kasi kikilos at kikilos ang Diyos na ayon sa kanyang plano. Kumbaga, kung tayo ay may mga strategies, kung magaling tayo sa problem solving, wala yan po sa ikukumpara sa paraan ng ating pong Diyos. And lastly, sa verse 9, sabi po dito, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, ibig sabihin mo yun po, ang wisdom, ang karunungan, ano ba tagal sa wisdom? Ang wisdom ng Diyos ay hindi maikukumpara sa wisdom natin. So, yung comparison po ng the heavens are higher than the earth, just illustrates the infinite gap between God's wisdom and our human understanding. So, kung hindi po masusukat ang kalangitan, ngayon din po, hindi may halintulad ang kalangitan sa sanlibutan, mas lalo na po ang wisdom ng Diyos is infinitely, pag sinabing infinite talaga siya. Greater than our understanding. So ano po ang pwede natin ma-realize dito sa napakagandang passage na to? Una, lagi po tayo magtitiwala sa plano ng Diyos. Trust God's plan. Even if we don't understand. Minsan marami po tayong mga bagay na hindi natin naiintindihan. Alam mo, nagpe-pray po tayo, kala natin hindi na sinasagot ng Diyos ang prayer natin. Pero eksaktong nangyayari ay sinasagot na pala ng Diyos. Hindi po natin kasi naiintindihan. Ano po? So, ibig sabihin lang po nito, magdiwala lang daw po tayo sa plano ng Diyos. Pangalawa, lagi po natin hanapin ang guidance ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos. I-recognize po natin ang limitation natin. Minsan kala natin kaya natin lahat, pero sa totoo po hindi. Limitado po tayo. At dahil po sa limitasyon ngayon, marapat lamang po na hanapin natin ang guidance ng Diyos. And to close, ang panghuli po ay mapagkumbaba po nating tanggapin. Tanggapin ang mga misteryo sa buhay. Sabi nga po doon sa dialogue ni Peter at saka ni Thomas, sabi doon walang masama sa pag-question. Ano lang ang masama? Masama yung hindi mo tinatanggap ang sagot sa iyo ng Diyos. So, ganun lang po tayo, mga kapatid, na marami pong misteryo, hindi po natin masasagot as of this moment. Di ba? May mga pinagdadaanan po tayo. Hindi po natin masasagot. Wala makakasagot. Pero later on, alam po natin basta mapagkumbaba lang po natin tatanggapin kung ano man po ang nais ng Diyos sa atin. Kasi superior ang wisdom ng ating pong Diyos. So, ang tanong nga po sa atin, may dumating po ba sa pagkakataon sa ating buhay na nagtanong tayo, bakit nangyayari itong mga bagay na to? Bakit? Napakadali po yung tanong dialogue ni Thomas doon. Bakit si Jesus ay yung time na kasama nila, nakapagpakain ng marami, lumakad sa ibabaw ng tubig, yung alak ay
naubusan ng alak doon sa isang unang miracle ni Jesus, yung pinadami niya nag-supply siya ng wine. Mga miracles na yon. Pero ang tanong ni Thomas doon sa clip na pinanood natin ay, bakit yung aking fiancé hindi niya iniligtas? Pwede niya masansala yung pagkamatay ng aking fiancé, pero bakit ganun?